Praise the Lord. So salamat sa Diyos sa inyo pong pagdalos sa gawain ho ng Panginoon. Ito po ang huling tanong po, kung ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya, bakit sinabi ni Pablo ang talatang ito? Kasi tanong po ito, no? Kasi meron siyang question mark, no? Kung gayon, pinawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Sagot niya, huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So, isang tanong po niya, no? So, ibig bang sabihin ay gawin pa rin natin ang kautusan? Yan ho ba ang sinasabi ho ng talata na pinatutungkulan po na po sa Pablo na kinakailangan pa ba nating gawin ang kautusan? Hindi po. Sinabi nga ho niya, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan, ang sabi ho dyan. So, anong ibig sabihin ni Pablo dito? Pinakita ng kautusan kung gaano kadakila at ang kabanalan ho ng Diyos at gaano po kabulok ang tao. Na kahit anong gawin ho ng isang tao na gawin niya ang kautusan, hindi niya ito masusunod. At kung tutulog tayo sa paraan ng tinuturo ho ng mga relihiyon, na gawin natin ang mga bagay na ito, inuutos ng leader ng relihiyon, gawin po natin ito, hindi tayo maliligtas at mananatili pa rin ho tayo sa kasalanan. Yan ho ang pinapakita po ng kanyang mga previous verses na sinabi po ni Apostle Paul. Why? Dahil ang kamatayan ang kabayaran ng ating kasalanan. So kailangan ho natin na magbigay ng buhay sa atin ito. Kaya po ang Panginoong Jesucristo po ang gumampan po nito. Bakit po? Kasi hindi ho natin kakayanin na gawin ang kautusan. Kaya anong ginawa ni Kristo Jesus? Siya po ang tumupad, siya po ang gumawa ng kautusan for the sake of us. Dahil sa iyo, dahil sa akin, siya mismo po ang gumanpan ho niyan para sa ating lahat. Kaya ang Panginoong Jesus po ang pinagmumulan ho ng buhay. Sumasang-ayon ho ba kayo doon? Na si Jesus po ang pinagmumulan ng buhay. Hindi po ang pastor, hindi po ang ating kapwa, hindi po ang sanlibutan ito, hindi po ang ating mga magulang, kundi ang Panginoong Jesus po ang pinagmumulan ng buhay. Sabi ho ng aklat ho ng Juan, Kabanata 1, talatang 4, dito po natin pagdidiinan po ang mensahe po ngayon sa umagang ito. Anong sabi ho niya? Sabi po ni Apostol, ni Prophet John, sabi ho niya, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sabi ho ni Apostle 1, in Him was life, and the life was the light of men. So gusto kong pagdiinan po natin ngayon ang talatang ito. Life is man's most important asset. To lose life is tragic. Tama po ba? Kasi mahalaga po ang buhay. Actually, sabi sa book of John, life is one of John's character concepts. He uses word 36 times na binanggit ho sa aklat ho ni Juan, ang patungkol na si Jesus po ang buhay. Sa ibang aklat ho ng Bagong Tipan is more than 17 times. Sa book of Romans po ay 14 times. Sa book of 1 John is 13 times binanggit ang patungkol sa life. Kung ugatin ho natin ang buhay sa kasaysayan ho ng daigdig na ito, nasa Diyos ang ating buhay. Amen po ba? Nasa Diyos ang ating buhay. Wala sa ating mga kamay. Wala sa ating mga magulang. Ito ay nasa kamay ng Diyos. Kaya kung ating uugatin po mga kapatid, ang banal na kasulatan in the book of Genesis, anong sabi doon? In the beginning, sa pasimula, nandun na ang Diyos. Kaya may kita natin dito na totoo ang Diyos. Ang Diyos ay nag-i-exist since the beginning. Bago nalika ang daigdig na ito, nandun na ang Diyos. Dahil sabi ng unang talata ng aklat ng Genesis, Kapitulo 1, talatang 1, in the beginning, God made. So, ang napakaliwanag, so God started creation. And the first day is light. Tama po ba? The first creation is light. Light was created. According to verse 1 ng Genesis chapter 1, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng
liwanag. So nakita na natin ho doon mga kapatid, na ang buhay ay galing sa Diyos. Ang tunay na buhay ay mayroong liwanag. Tama po ba? Di ba parang Meralco? Ano sabi ng Meralco? Ano po yung ano ng Meralco? May liwanag ang buhay. Yan po. Yan pinapakita ng hul dito mga kapatid. Ang liwanag, ang Diyos ay liwanag. Kaya kung walang liwanag, walang buhay. Di ba ang hirap mabuhay sa daigdig na madilim? Hindi ka makakilos. Kaya kailangan ng ng light. Kinakailangan ng liwanag. Kaya dun pa lang sa first creation, nandun na kaagad, yung kailangan ng tao is light. Pakisabi nga sa katabi, kailangan mo ng liwanag. Nagliliwanag ka ba? Amen? So kinakailangan nagliliwanag. So kasi in the beginning, God created. The first creation is the light. Kaya ang Diyos po, sabi ho doon, nung binanggit niya, nung sinabi niya magkaroon ng liwanag. Ano ho kaagad ang nasa isipan ho ng Diyos after He created light? Ang sabi niya, nasiyahan siya. So yun yung talata ho doon mga kapatid. Let's analyze that verse. Nasisiyahan ang Diyos pag mayroong liwanag. Amen. May liwanag. Kinakailangan ng light. Kaya ang buhay, kinakailangan mapatunayan sa buhay o natin na dapat meron tayong liwanag. Amen? At ang liwanag na yan ay makukuha ho natin tanging lamang sa Diyos. Amen? Kaya nakita ho ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Sinabi niya, is good. At ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Nung nakita niya ang liwanag na ito. On the second day, the sky was created. Again, sabi ho doon in book of Genesis chapter 1, verse 9, at sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa at ito ay nangyari. So nakita ho natin dito mga kapatid at the second day, so gumawa na ang Diyos na kung saan sineperate na ho niya ang liwanag na ito, ang langit, ang tubig, ang lupa, na kung saan this is a second day of creation by God. And then the third day, dry land, seas, plants, and trees were created according to book of Genesis chapter 1 verse 11. At sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa, ng halaman, ng mga tanim na nakakabinhi, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, ang bawat isa ayon sa kanyang uri, sa ibabaw ng lupa, at ito ay nangyari. Di ba ang galing ng Diyos? Na nilikha mo niya muna ang lahat ng kailangan ng tao. So we are blessed. Tama po ba? We are blessed. Tayo po ang mapalad na tao. Bakit po? Kasi lahat ng bagay na kailangan ng tao ay nandyan na. Ibinigay na ho ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. On the fourth and fifth day, Genesis chapter 1 verse 20. Anong sabi ho dyan? Sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya ang mga bagay na ito ay ginawa ng Diyos para po saan? Para sa kanyang ikakasiya. Alam niyo po ba ang lahat ng bagay na ginawa ho niya, ito po ay para sa kanyang kasiyahan? Di ho ba ang isang creator, ang isang inventor, kaya ho siya gumagawa, lumilikha siya ng isang bagay ay para sa kanyang kasiyahan lamang? Alam niyo po ba yun? Even man, tayo po lumilikha tayo ng mga bagay na ikakasaya ho natin. How much more ang Diyos na ito? So anong ginawa ho niya? Nilikha niya ang lahat ng ito para sa kanyang kasiyahan.
para sa kanyang kagustuhan. Kaya ito po, ginawa niya ang lahat ng ito, ang lahat ng mga wild animals, lahat ng creature na ito, yan ay galing sa Diyos. Naniniwala ang ibang Bible scholars, before the flood, may dinosaurs na nabuhay sa mundo. Kayo po, naniniwala ho ba kayo na meron mga dinosaurs? Kaya ba yung video? Kaya? Kaya sige nga, i-play nga natin. So meron akong King Kong. Sabi ko kung itong creature na ito ay nag-i-exist pa. Kaya natin kasi sumasabay ang lahat ng nilalang. Imagine niyo mga kapatid. Sumasabay ho sila sa pagdami. Lahat ng species, kung meron mang species na nawawala, ang Diyos po ay nagpapalit. Kahit ilan lang ho ang species na yan. Kaya sabi ko nga, nung pinag-aaralan ko po, based on the commentary of na trusted para ho sa akin, is si Dr. Constable. Dr. Constable, he believed that there was a dinosaurs na nilikha ng Diyos before the flood. Tignan niyo po mga kapatid. So habang tinitignan ko ho yan, sabi ko, kaya natin na makipaghabulan sa dinosaurs? Sige po. Isipin ho ninyo mga kapatid, nag-i-exist pa rin ang dinosaurs sa kasalukuyan. Kaya mo magtago kasi magmumultiply pa rin sila eh. Oh. Siguro kahit anong gawin mo, kahit anong tago mo, kasi malakas ang pang-amoy ng mga V-Rex. Actually, si Rai alam niya lahat ng uri ho ng dinosaurs. May King Kong ba? Wala lang King Kong. Walang King Kong. Okay, cut mo na. Ngayon, nung isang araw nga, pinag-aaralan ko siya. Actually, noon, hindi ako naniniwala na may dinosaurs. No? Sabi ko, walang sinabi ang Bible regarding that. Ano? Ngayon, nung pinag-aaralan ko mabuti, tapos trusted ko yung si Dr. Constable. So, based on his study, so, before the flood, nag-i-exist ang dinosaurs according to him. Pero after the flood, sabi ko nga sa asawa ko, kaya ng Noah's Ark, bakit hindi isinama ni Noah ang couple ng V-Rex ba yun? O T-Rex? O anumang klaseng dinosaurs, bakit hindi isinama sa Noah's Ark ang mga dinosaurs na ito? Ilan po ang species ng dinosaurs? Kaya, at to siyempre nag-iisip ako mabuti, sabi ko, kung itong dinosaurs na ito ay nag-i-exist pa rin hanggang ngayon, siguro magmumultiply sila, kawawa ang tao. Di ba ang galing-galing ng Diyos? Kasi nung unang panahon, before the flood, kakaunti pa lang ang tao. Yes! Some Bible scholars, they believe that there was a dinosaurs. Pero ngayon, wala nang dinosaurs. Kasi ang population ho natin, how many population ang buong mundo? More than 8 billion. Kung ang 8 billion taong ito ay siksikan na ho tayo sa land. Kasi ilang percent po ang land sa water. Di ba? Mas malaki ang percent ho ng tubig sa land. Kung ang dinosaurs na ito ay occupied niya ang mga land na ito, makikisabay sa pagdami ng tao. Siguro,
magiging katulad tayo ng pelikula na hahabulin tayo ng mga dinosaurs. Kaya sabi ko, nung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, Lord, salamat. Dahil before o after the flood, hindi mo na siya isinama. Why? Kasi ganun pala ang mangyayari. Ano po? Hindi hinayaan ng Diyos na manatili sa mundo. Yan ho yung commentary ni Dr. Constable. So, according to the paleontologists, ito ho yung mga tinatawag ho nating pag-aaral tungkol sa lupa ng mga tinatawag nating mga fossils. Sa prehistoric life, ayon sa mga paleontologists, ito ay naging fossils na lang. So meron silang mga bases na nag-exist before ang mga dinosaurs. Ang mga dambuhala, kasi meron hong word sa Bible na dambuhala. So meron naman hulong dambuhala that is a whale. Iba sa mga interpretation ng Bible scholars is that's a whale. Pero some of the Bible scholars, they believe na yung dambuhala na yon ay kasama na ho doon yung tinatawag nating dinosaurs. Kaya ito pong mga bagay na ito, mga kapatid, lahat ng yaan ay ginawa ng Diyos. Amen? Nilikha ng Diyos sa ikakabuti nating lahat. So, hindi hinayaan ng Diyos na mag-exist ang dinosaurs sa panahon natin dahil ikakasama ng tao. Dahil alam na ho ng Diyos why He is all-knowing God. Alam na niya ang lahat na magaganap. Alam na niya ang lahat ng mangyayari. Kung sakaling nag-exist pa rin ang dinosaurs sa panahon natin ho ngayon, maraming mamamatay. Yun nga pong leon Yun nga pong ahas Di ho ba natatakot na tayo How much more yung dinosaurs kung nag-exist ang dinosaurs? Di ho ba? Kaya pag-aralan nating mabuti, yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang magandang plano ho sa tao. Kaya kung meron kang problema sa buhay, sabi nga, yung mga problemang yan ay katiting lamang. Katiting lamang sa harapan ng Diyos. Na ito nga po sinolve ho kaagad ho ng Panginoon ang magiging problema ho ng tao. Hindi na niya hinayaan na mapasama sa Ark of Noah or Noah's Ark ang dinosaurs na ito kasi magiging problema sa kinabukasan in the future of the people. So, sinolve ho kaagad ho niya. So, tandaan ho natin, ang Diyos po ay Diyos. Amen? Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay gumagawa ng himala. Naniniwala ako, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Amen po ba? Ang kailangan mo lang ay maniwala lang doon sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Kaya kung ang lahat ng bagay na ito na nabanggit ho ng Bible, yung creation na ito, yan ay ikakasayahon niya, mabuti sa kanya at mabuti din sa taong kanyang ginawa. Ngayon, may tanong ako dito sa inyo, mga kapatid. Ano po ang nabasa ninyo at nakita nyo sa lahat ng pagkakalikha ng Diyos, sa lahat ng bagay mula sa first day hanggang sa fifth day? Ano po ang nakita ho ninyo? Based ho doon sa PowerPoint na pinakita ko sa inyo. Sige po. Sino po ang tataas ng kamay? Pastor, ito ho nakita ko habang pinapakita ho ninyo. May nakita ka? Ano siya mo kapatid? Ano nakita mo, kapatid? Okay, very good. Ano po? Ano po? Okay, liwanag. Okay, very good. Ano po? Meron pa po ba? Good, very good po. Okay, lahat. Lahat ng sagot niyo ay tama. Ika nga, pag nasa klase ako, walang maling sagot. Lahat ng sagot ng estudyante ay tama. Tama po ba, ma'am baby? Pero may hinihingi ang professor ng the best answer. Kala niyo po ang the best answer na makikita ho natin dyan, yung creation niya ay sinasabi lang niya. Tama po ba?
Nung sinabi niyang magkaroon ng liwanag, nagkaroon. Nung sinabi niya magkaroon ng tatanglaw sa lupa, sa langit, nagkaroon. Nung sinabi niya magkaroon ng mga hayop sa parang, mga puno, nagkaroon. Ang lahat ng yun ay by words. Sinabi ng Diyos. Kaya naniniwala po ako mga kapatid, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Ang salita ng Diyos, yan po yun. Yung words po niya, yung creator na yan, walang iba, kundi si Jesus. Naniniwala po ako mga kapatid, ang lumikha ay si Jesus. The triune God, the creator, is the Lord Jesus Christ. Why? He is the Word. Siya ang salita. Kaya ang salita ay makapangyarihan. Pero yung pinaka-6th day, yung pinaka-pang-anim na araw, tignan ho ninyo, ano ho ang ginawa ho niya? Nung sinabi ho niya, tignan niyo po, verse 26, sinabi ng Diyos, the word, lalangin. Hindi ho sinabi ho ng Diyos magkaroon ng tao. Tingnan ninyo po. Bakit kaya? Bakit hindi lang sinabi ng Diyos na magkaroon ng tao? Bakit sinabi po niya, lalangin natin? Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Tingnan po, dyan ho, makikita na ho dito ang triune God. Na nag-usap ang triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, equal ho sila mga kapatid. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, equal ho sila. Yung kapangyarihan nila is equal. Amen? Meron nga pong aral this is a heresy. Na ipinasa ho sa akin ng isang kaibigang pastor. Galing po ito sa simbahan ng kaibigan ko. At aking pinanood, naniniwala yung pastor na yon na ang Holy Spirit pala, according to him, naniniwala ho yung pastor na yon na yung conceived by the Holy Spirit, si Jesus Christ daw, ang kanyang tunay na tatay ay ang Holy Spirit. Hindi daw si Joseph, kung biological ang pag-uusapan. So sabi ko, anong theology ito? Bakit ganito ang utak ng pastor? Bakit ganito? Tandaan po natin, itong triune God, kaya nga, makikita natin atin no? Natin. So hindi pwedeng sabihin ng Diyos sa angel, sa isang anghel. Kasi ang anghel is one of the creation lang din ng anghel. So dapat nag-uusap yung triune God. Ibig sabihin sila ang mag-uusap. Lalangin natin. So sila ang gumawa. Kaya pansin natin dito, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa ipapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So doon makikita natin dito na ang tao po ay mas may kapangyarihan kaysa sa ibang mga nilalang ng Diyos. Pero bakit ho ngayon nabaliktad? Ang tao na po ang natatakot saan? Sa leon. Ang tao na po natatakot saan? Sa mga isda. Ay, sa isda. Sa ahas. Bakit tayo na po natatakot? Pero since the beginning, tayo na po ang namamahala sa kanila. At ang tao na po ang tumawag saan kung ano ang ipapangalan niya. Kaya nakita niya, malaki-laki to, elepante to. Maliit ito, langgam ito.
So nakita natin dito mga kapatid, ang lahat ng pangalan ng mga hayop ang nagbigay, walang iba ang tao. Kasi yung salitang pamamahala, nasa Kanya. Ipinamahala ng Diyos ang lahat ng nauna niyang nilikha na living things sa tao. Kaya makikita natin dito mga kapatid, na yung word na lalangin, yung salitang lalangin, sabi ho ng Genesis chapter 2 verse 7, sabi din, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng mga hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So napakagaling ng Diyos. Bakit? Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok. Bakit kaya? Mula sa alabok. Nung pinagbubulay-bulayan ko po ang banal na kasulatan kung bakit ang tao po ay galing sa alabok para hindi tayo magmayabang. Amen. Tayong lahat ay lupa lamang. Galing sa lupa at isang araw babalik din sa lupa. Kaya kahit anong taas natin, tandaan ho natin, galing ka pa rin sa iba. Bakit sinabi ho noon? Kasi alam na ng Diyos na ang tao po ay mapagmalaki. Naka-abroad nga lang eh. Di ba? Naalala ko nung araw, nagsa-Saudi. No? Darating sa airport. Hepatitis. Tapos, ay kita mo talaga pag galing sa abroad eh. Sabi nga ho ng mga anak ko, Daddy, sino ba yung galing sa abroad? Hulaan ko. Yung naakwintas na puro alahas, no? Yung naninilaw. Alam ho agad ho eh. Di ho ba yung mga nag-a-abroad ng araw, makikita ho nila ang katunayan na galing sa abroad, naninilaw. Tapos, yung kili-kili nakataas. Bakit kaya ho? Bakit kaya? Dolyar ang kinikita ko. Di ba? Nung araw ganun po eh. Nakapag-abroad lang, ang yabang na. Di ba? Pero dahil naman sa mahirap, anong gustong ipakita ho dito ng Panginoon sa atin? Kaya po ang tao po ay hindi ho galing sa itaas, galing sa lupa. Alabok ka lamang, tinatapakan ka lamang, pero dahil mabuti ang Diyos, nilalang ka ng Diyos. Ayon sa kanyang larawan, na kahit anong taas ng isang tao, isang araw ipapaunawa sa kanya ng Diyos, kinakailangan mo pa rin magpakumbaba. Amen. Kaya ang liwanag po, tayo lang ho ang nilalang ho ng Diyos na merong conscience. Tama. Meron tayong volition na kung saan ay makakapili ho tayo kung ano ho yung tama at mali. Ang hayop ay hindi. Tingnan niyo ang loro. Pag sinabi mo, pogi si Ray. Lagi sabihin niya, pogi si Ray. Di ba? Ano mang ituturo mo sa loro, yun ang kanyang gagawin. Pero hindi pipili ang loro na ininput mo. Hindi ka pogi. Kasi wala nga ho siyang pag-iisip. Wala ho siyang pagpapasya. Inilalagay mo lang kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Even our dogs, tama? May mga tricks ho tayo sa dogs ho natin. Kung ano ho yung tinuro mong trick sa kanya, yun din ang gagawin lang niya. Pero hindi ho siya lilika ng kanya sarili. Meron bang ganoon? Doon sa mga dog owners. Kayo po ba, meron ho ba kayo nakita sa dog ninyo na hindi nyo tinuro pero meron silang ginawa na hinangaan ninyo? Di ba wala naman po? Kung ano lang ang itinuro mo sa iyong alagang hayop, yun din ang gagawin niya.
Pero ang tao hindi. Dahil ang tao po ay may kakayahan ho siyang lumikha din. Why? Kasi pinapakita ho dyan, galing kasi tayo sa Diyos. Meron tayong larawan na galing sa Diyos na inilagay niya sa atin. Binigyan tayo ng kakaibang buhay. Hiningahan tayo na sa butas ng ating mga ilong ng hininga ng buhay at yan ho ang ating pong espiritu at kaluluwa. Nawala ang hayop. Sa ibang mga Bible scholars, naniniwala sila na ang hayop ay meron ding kaluluwa dahil sila ay gumagalaw, kumikilos. Pero wala silang espiritu. Dahil ang espiritu kasi po, ito ho'y makikipag-communicate ho sa Diyos. Tangi lamang po ang tao po ang nakakonekta sa Diyos. Tignan niyo mga kapatid ha, makinig ko kayo mabuti. Nung hindi pa nagkakasala ang tao, nag-uusap ang tao at ang Diyos. Kasi ang liwanag ho dyan, merong communication ang tao at ang Diyos nung hindi pa nagkakasala ang tao. Pero nung pumasok na ang kasalanan sa tao, naputol ang ugnay na yon. Nawala ang buhay. Na-disconnect. Naputol ang buhay. Nawala na sa Diyos. Kaya mahirap ang isang tao na wala sa Diyos. Nakikinig po ba kayo mabuti? Since the beginning, He is the light. Nung hindi pa nagkakasala ang tao, dahil may tunay na ugnayan ng tao at ang Diyos, nandun ang intimacy ng Diyos at ng tao. At dahil sa kasalanan na pumasok sa tao, na yan ang ating pinag-aaralan sa Book of Romans, na sumira sa relasyon natin sa Diyos. Ang kasalanan na ito, ang dahilan upang yung intimacy natin sa Diyos ay nawala na because of sin. Kaya ang tao po, kahit anong gawin ho ng tao, na pagkatagumpay sa kanyang buhay, pag wala ang Diyos, hindi pa rin ho siya sasaya sa kanyang buhay. Amen? Ngayon, tanungin natin, analyze this. Nung sinabi ng Diyos, nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok. Yung previous verse, pakita niyo yung previous verse. Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Tingnan niyo mga kapatid. Ibig ba sabihin, merong kamay ang Diyos? Meron bang paa ang Diyos? Tandaan ho natin mga kapatid, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin pwedeng sabihin, dahil sabi dyan, lalangin natin. Ibig sabihin ba, dahil galing sa alabok, ang tao, gumawa ang Diyos. Actually, yan yung binabanggit ko before Dumampot ang Diyos ng bahagi sa lupa at inanyuan niya. Yun bang ibig sabihin, Pastor Ray? Symbolically, metaphorically, mga kapatid, hindi porke sinabi yun na galing sa alabok, ibig sabihin, ang Diyos po ay dumampot ng lupa at hinulma. God is Spirit nga, Pastor Ray. Tandaan po natin, God is God. God is powerful. Huwag na nating guluhin ang ating kaisipan. Pastor Ray, ang Diyos ay may kamay. Ang Diyos nga, di ba, binabanggit sa Bible, may mata? Hindi nga natin pwedeng ihambing ang tao sa Diyos. Hindi kasi tao ang Diyos. Kung ang pananaw ho natin na dahil ang Diyos ay mayroong kamay, hindi maigsi ang kamay ng Diyos. May nababasa kayo sa Bible niyan, hindi maigsi ang kamay ng Diyos. Ibig sabihin ba may kamay talaga ang Diyos? Hindi po, walang kamay ang Diyos. Because God is Spirit. God is a powerful God. Kaya naman niyang lumikha dahil makapangyarihan siya. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. Nung sinabi niyang magkaroon, nagkakaroon. Nung sinabi lalangin natin ang tao mula sa alabok. Hindi lang natin alam na dahil ang Diyos po'y makapangyarihan, inutusan niya ang alabok. At yung alabok pong yun ay doon galing, nilikha niya, pero hindi gumamit ang Diyos ng tinatawag nating kamay. Why? Because God is Spirit.
So pinapakita ko lang dito mga kapatid, ang tao po ay hindi tayo dapat magmayabang sa ating mga sarili kasi isa ka lang alabok. Sabi mo nga sa katabi mo, isa ka lang alabok. Amen. Isa lang tayong alabok. Nung Friday ata yan, no? Nag-declare, walang pasok. Nasa isipan ko naman, may ashfall. So lahat, sabi, sarado daw lahat ng bintana, sarado ng pintuan. So, siyempre, ginawa naman namin yun. Hindi nag-aircon. Yun pala, the following day, hindi pala ash. Usok lang naman pala. O, di ba? Ngayon, kung ash, dapat mag-face mask ka. Di ba? Ngayon, yun nga po ayaw ho natin ng alabok Ayaw ho natin ng usok Ayaw ho natin, ibig sabihin, pag sinabi natin alabok, pag sinabi ho natin bahagi ng lupa, yan ay marumi. Tignan ho ninyo ang ating kalagayan bilang isang tao. Kaya pinapakita lang ho ng talata na ang tao talaga marumi. Naging mabuti lang ang tao dahil nakialam ang Diyos. Gumawa ang Diyos. Meron siyang breath of life. Yes, oo nga, galing nga tayo sa alabok, pero may bahagi tayo na galing sa Diyos, and that is His breath. The breath of life. Ang kahulugan ng breath of life is nesama, was God's breath that gave Adam life. That is spiritual understanding. Kaya po, ang tao po ay meron siyang pagkaunawa tungkol sa Diyos. Why? Sabi ho ng Job chapter 32, verse 8. Ngunit ang espiritu na nasa tao, ang hininga ng makapangyarihan sa lahat, ang nagbibigay sa kanya ng unawa. Kaya, if you are a matured Christian, if you are a spiritual Christian, meron kang understanding about God. Pero pag tayo po ay carnal, kung tayo po ay natural man, hindi ho natin maiintindihan ang lahat ng aspetong tungkol sa Diyos. Why? Dahil yan sa tinatawag nating sin nature. Dahil tayo po'y makasalanan, dahil tayo po ay na-disconnect sa Diyos. Kaya yung breath of life na yan, that is a Spirit of God. Kaya mahalaga ang isang tao po ay maipanganak na muli, ma-born again, ma-renew ng kanyang spirit para ho magkaroon ng reconnection yung na-dislocate or na-disconnect na ugnayan natin sa Diyos. We need the Holy Spirit na magre-renewed ng ating spirit. Kaya ang isang tao po na natural man, wala ho siyang spirit. Meron siyang dead spirit. Pero meron siyang soul. Meron siyang kaluluwa dahil gumagalaw siya sa daigdig na ito. Pero once ang isang tao po'y nakarinig ng gospel at sinampalataya niya si Jesus sa kanyang buhay, ang banal na espiritu ay gumagalaw, kumikilos sa kanya at nire-renewed yung kanyang spirit na dead spirit para magkaroon ulit ng reconnection sa Diyos, which is the light. Ang liwanag. Yung liwanag nagbibigay ng buhay sa kanya. Kaya, according to Job, yung espiritu ng Diyos na nasa atin, yan ho yung hininga ng makapangyarihan sa lahat
na tayo po ngayon ay nakakaunawa ng mga bagay ng Diyos. At every time na nagbabasa tayo ng Bible, God speaks. Every time na tayo nakikinig ng salita ng Diyos sa pangangaral, God speaks. Habang mayroon tao, halimbawa nagka-counsel sa'yo sa mga problema mo, God speaks. In every circumstances of our life, God speaks. Naniniwala po ako mga kapatid, ang bawat problema, ang bawat pagsubok sa buhay ho natin, meron pong ginagawa. May mensahe ang Diyos sa bawat pagsubok na dinadaanan po natin. Naniniwala ho ba kayo doon? Kaya wag ho tayo maging tama ba? Negative. Wag ho tayo maging negative sa Diyos. Bakit sa Kanya gumagawa ka ng himala? Bakit sa Kanya tinutugon mo ang prayer niya? Bakit ako hindi mo ko tinutugon? Yun nga ang tao eh. Tinitignan ho natin ang kapwa natin. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa Kanya. Anong sabi ho ng Panginoong Jesus? Kayo ba to? Kay Pedro. Sabi ho ni Pedro sa Kanya, Panginoon, mabubuhay ba siya? Anong sagot doon ng Panginoong Jesus? Anong pakialam mo kung mabubuhay pa siya ng matagal? Gawin mo, pinapagawa ko sa'yo. Minsan ganyan ho tayo eh. Tinitignan ho natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa kapwa-tao natin. Tandaan ho natin, iba-iba ang makikipag-deal ng Diyos sa bawat isa ho sa atin. Hindi pare-parehas. Yung nangyari kay Sister A, hindi pa pwedeng mangyari sa'yo. Iba ang gagawin ho ng Diyos sa'yo. Ang tignan mo lang yung gagawin ng Diyos. Bakit hindi ka magtiwala sa Diyos? Huwag ho natin tignan ninyo ang nangyari po. Kasi pag tinitingnan ho natin yung ginagawa ng Diyos sa kapwa natin, ang unang-una nangyayari sa atin, naiinggit tayo. Tama po ba? Ano nangyayari after ho ng inggit? Magagalit ka na. At pagkatapos ho ng galit, anong kasunod na nun? Gagawa ka na ng krimen. Yun nangyari ho kay Cain. Isang halimbawa ho niyan, the first murder in the Bible. Anong nangyari ho kay Cain? Nakita niya na nalulugod ang Diyos kanino kay Abel sa handog ni Abel. Pero siya po ay hindi nalulugod ang Diyos sa kanya. Tandalo natin, wala ho yan sa hinahandog natin. Yan ay nasa puso ho natin. Kung seryoso ho tayo sa ginagawa natin para sa Diyos, kahit maliit na bagay lamang yan, kung seryoso ka at yan ay buong puso mong ginagawa, nakalulugod ka sa Diyos. Pero kung titigan ho natin, yung kapwa natin, at ikukumpara ho natin ang ating sarili sa kapwa natin. Bakit ganun, Lord? Siya ganoon at hindi ako ganito. Uulitin ho natin, yan ang ikinababagsak ho ng tao. Inggit. Amen. Magkaroon ka ng liwanag sa buhay. Magkaroon ka ng light. Si Kristo ang liwanag ng buhay mo upang hindi na tayo mainggit. Yan ang part ng ating pagkatao. Kaya kinakailangan ma-renewed. Kinakailangan merong hininga ang Diyos sa buhay mo para maintindihan ho nating lahat ang mga bagay ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga ini-encourage ko ho kayo mga kapatid, magpakalalim ka sa salita ng Diyos. Huwag ho tayo mag-rely every Sunday lang. Basa ka ng Bible pag may time. Amen? Mag-aral ka ng salita ng Diyos pag may time. Ang problema, pag may time lang eh. Pero ang tao po, busy-busy na eh. Di ho ba? Pag gising sa umaga, iniisip agad, ano po kung anong kakainin.
Bakit hindi mo unahin ng Diyos? Magbasa ka muna ng Bible, manalangin ka muna. Importante ho yun as a Christian. Bakit hindi tayo lumalago? Bakit hindi tayo nag-grow sa ating Christian life? Ang tagal ko ng mananampalataya pero hindi ko maintindihan ang mga talata sa banal na kasulatan. Bakit po? Kasi po, hindi ho natin naiintindihan. Bakit po? Walang hininga. Yung hininga pong yan ay nire-renew yan ng Holy Spirit sa atin upang maintindihan mo ang mga bagay ho ng Diyos. Tingnan mo si Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto. Ano sabi ho ni Pablo? Hindi ako makapagsalita sa inyo ng patungkol sa Espiritu eh. Dahil ilan sa inyo ay makalaman. Kaya kung ang lahat na sinasabi ni Apostol Paul, hindi nila maintindihan. Why? Sa kanila po ay meron silang mga pagtatangi. Kaya kahit anong banggit ni Apostle Paul ng mga katagang salita ng Diyos in spiritual things, hindi maintindihan. Most of them are carnal and baby Christians. Hindi makapagsalita as a spiritual man. Brother and sister, it's time to grow. Sabi mo sa katabi mo, it's time to grow. It's time to grow. I-push natin ang ating mga sarili. Ako po, tinagtutulaan ko po ang aking sarili. Sabi nga ho ng isang kapatiran sa Cavite habang nagpa-practice ho sila, Pastor Ed, gusto ko makausap eh. Kaso lang pagta-time na lalapit ako sa iyo, nakatuto ka agad sa laptop. Sabi ko sa kanya, kapatid, pasensya ka na, I'm so very busy. Regarding sa Word of God, ay first priority ko ang Word of God. Kung hindi ako magdidig, maghuhukay, paano ko makukuha ang pinakaginto? Na gusto kong ibigay sa inyo. Kaya ang isang pastor, hindi titigil ang pag-aaral. Habang ako po ay buhay, habang ako po ay pastor, patuloy ako mag-aaral ng salita ho ng Diyos. Actually, sabi ko nga, Lord, ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, kung pwede lang hindi na lang ako magturo sa school. Gusto ko na ho mag-resign as a teacher. Gusto ko lang i-spend yung aking buhay studying the Word of God. Sumisigla lang nga ako sa school pag meron akong time na merong vacant time. Word of God agad. Kasi nandun ho yung hunger and thirst. Kakaiba ho yung nararamdaman ko ho ngayon. Parang ako po ho yung ngayon ay bagong born again. Na pagkamat 39 years ago, ang aking Christian life, pero ngayon parang lalo hong nare-renewed yung spirit ko kung pag-uusapan ng Word of God. Nagkakaroon ho ng sigla ang buhay pag may Word of God. Tandaan ho natin mga kapatid, without the Word of God, there's no life. Why? The author of life is the Word of God, which is Jesus Christ. Amen. Kung si Kristo Jesus ang prioridad mo sa buhay mo, uunahin mo siya paggising mo ng umaga. Si Jesus agad ang kausapin mo. Why? Siya ang author of life, the source of life, na kailangan ho natin. Basa ng Bible. At pag sinabi mo, Lord, tulungan mo ko, mangusap ka sa akin, maintindihan ko ang bawat talata ng aking binabasa, maiintindihan mo yan. Why? Kasi marunong kang magpakumbaba sa Diyos. Tandaan ho natin mga kapatid, mahalagang matuto ho tayong magpakumbaba sa Diyos. At sabi naman ng kasulatan, ang nagpapakumbaba sa Diyos ay kanyang itataas. Amen? Ang nagmamakataas ay ibabagsak ng Diyos. Matuto tayong magpakumbaba sa Diyos at sabihin natin sa Diyos, Lord, tulungan po ninyo ako. Nagpapakumbaba ako sa iyo, tulungan ninyo ako na maintindihan ko ang mga salita ng Diyos. Amen.
Kaya kakaiba ho tayo. Dahil may hininga tayo ng Diyos. Hindi katulad ng hayop. Hindi ho sila makaunawa. Tayo lang nakakaunawa. Amen. Ang problema nga lang ho dyan, kalaw ninyo, ang tao po before, may kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos at may kakayahang makipag-ugnayan sa hayop. Nakakausap niya ang hayop. Naintindihan niya ang language ng mga hayop. Di ba? Sabi ko nga, ano kayong lingwahe ng hayop noon na naiintindihan ng mga hayop? Yung bang, ang leon nasa tabi lang. Nakikipag-usap ang Eva at Adan sa leon. Sa ahas, nakikipag-usap. Naiintindihan nila, may communication. Why? Because there is God. Nandun na kasi ang Diyos. Tandaan natin, pag nandun ang Diyos, lahat ng bagay, maiintindihan mo. Amen. Kasi siya yung life. Siya yung light. Kaya without God in our life, tandaan natin yan, wala kabuluhan. Without Christ, we can do nothing. Amen. Kaya ito lang huy mga kapatid, sa kasamaan palad, nung pumasok na po at pinili na po ng tao na suwayin ang Diyos. Pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Kaya kahit anong gawin ng pagsusumikap ng isang tao, wala nang ugnayan sa Diyos. Makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, hindi pa rin siya masaya. Tandaan natin mga kapatid yan. Kahit makamtan man natin ang lahat ng bagay sa tigdig na ito, nang wala ang Diyos sa buhay natin, hindi pa rin tayo sasaya. Diba? Ang dami din mga nagpagpapakamatay ng mga mayayaman. Mayaman sila pero bakit hindi sila masaya? Kasi meron pong emptiness sa kanilang puso na ang magpupuno lang ho niyan, walang iba, ang Diyos lamang. Amen. Diyos lamang po. Kaya kung naiintindihan ng tao ng sangkatauhan na ang Diyos lamang ang magbibigay ng kasapatan sa buhay ng tao, tama ang John chapter 1 verse 4, nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya pinakita sa atin ng Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, ang kahalagahan ng Diyos sa chapter 1. Di ba? Kung nare-recall pa ninyo ang ating study, the series of Book of Romans, sa chapter 1, ipinakita na hudaan that dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, so ang Diyos po ay nagpahayag, nagpakilala ang Diyos, ini-reveal ho niya ang kanyang righteousness. Dahil ang tao po ay bulok. Kaya kailangan ng taong bulok ang Diyos na magbibigay ng ng kasapatan, na magbibigay ng kasiyahan sa kanyang buhay. Kaya ang tao po ay mapapagod at mapapagod lang sa kakaisip ng kinabukasan ho niya. Magtatrabaho, pero isang araw, mapapagod din siya. Tandaan ho natin mga kapatid yan. Mapapagod at mapapagod lang ho tayo sa kakaisip ho natin sa kinabukasan natin. Magtatrabaho tayo na magtatrabaho, pero isang araw, susuka rin at sasabihin mo, suko na ako, pagod na ako. Kasi bakit? Kasi wala ang Diyos sa buhay nila. Amen? Masarap mapagod na may dahilan. Bakit ka nabubuhay? Tatanungin kita, bakit ka nabubuhay? Siguro sabihin mo, dahil sa asawa ko. Tama? Diba may ganyan? Bakit ka nabubuhay? Dahil sa pamilya ko. May nag-i-inspire sa'yo. Bakit ka nagpapatuloy na mabuhay? Bakit lumalaban ka? Tatay Bing, bakit lumalaban si Tatay Bing? Nanay Raquel, bakit lumalaban? Kasi meron po siyang mga anak. At ganun din ho tayo mga kapatid, tama po ba? Kaya mo pinipilit na mabuhay kasi meron kang mahal sa buhay na kailangan ka. Dahil mahal mo sila. Tama po ba? Pero mas higit sa lahat, dapat ang pananaw natin sa digdig na ito kung bakit ka nabubuhay. Dahil merong Diyos na nagpapalakas sa akin. Amen po ba? Merong Diyos na tumutugol sa akin. So, ang kailangan lang ho natin, looking unto Jesus,
Why? Because He is the author and the finisher of our faith. Amen po ba? Anong problema mo sa oras na ito? Mabigat ba ang problema mo? Sabi nga ng isang kanta, there is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Mabigat ba ang problema mo sa buhay? Ang Diyos po ay nandyan lang ho. Nandyan lang ang Diyos. He is light. He is the source of life. Kung yung krus nga, ang kasalanan ng daigdig na ito, mga kapatid, tignan ho natin. Ang kailangan ho natin, merong Diyos na dapat nating lapitan. At sinabi ho niya, come to me, all who are weary, and I will give you rest. Kailangan mo si Jesus sa buhay mo na siya magpapalakas sa iyo. Yan ang huling talata ng Kapitulo 31 ng Book of Romans, chapter 3, beginning verse 21 up to verse 31. He has a new relationship with life. Kaya kung bakit ganito ho tayo, nagpapatuloy tayo, because of the life of God. Since the beginning, He created the light. Kung may liwanag, mayroong buhay. At ang buhay na yan ay magpapatuloy sa iyo. Magpapatuloy ang buhay na yan. Kung patuloy kang magtitiwala sa Kanya. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Bilang conclusion, kung titigan ho natin ang salamin ng buhay, nakikita ba natin ang lumang pagkatao natin? O ang bagong pagkatao natin na binago ni Kristo Jesus? Ikaw yan. Ako sa harapan ng Diyos, alam natin, yan ang dahilan kung bakit tayo po ay napalayo sa Diyos dahil sa ating old life. Tayo ngayon ay merong new life. Amen? May bagong buhay kay Kristo Jesus. At ang bagong buhay na yan ay magpapatuloy hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. To God be all the glory. Hallelujah.